It is possible to eat immoderately, even of wholesome food. It does not follow that because one has discarded the use of hurtful articles of diet, he can eat just as much as he pleases. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin at ang ating pong topic ay pag-uusapan na naman po natin ang inyo pong kalusugan at ang ating pong kalusugan. Kaya po sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa lahat po ng biyayang pinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan at higit po sa lahat, Ama. Dalangin po namin ang pasasalamat sa lahat po ng reminders na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon, tungkol po sa amin pong kalusugan. Alam niyo po, Ama, ang lahat po ng amin pong mga weaknesses. Alam niyo po, Ama, ang lahat po ng may mga karamdaman na mga kaibigan po namin, mga kapatid at mga kakilala, Panginoon, na nasa banig po ng hindi po magandang pakiramdam. Dalangin po namin ang kanila pong healing, dalangin din po namin, Ama, ang amin pong mga kaibigan na ngayon pa lamang po nakadinig, Panginoon, ng 8 utos ng pangkalusugan. And we are praying, Father, for deliverance and for transformation, O Lord. Thank you so much, Lord God, for loving us just as we are. We humbly ask all these things in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaibigan, tama po kayo ng dinig. Pag-uusapan na naman natin ang walang katapusang tungkol sa ating pong kalusugan. Kaya atin pong simulan ito. Doc, sa mga katanungan. Doc, marami ang nagtatanong, ano ba yung drive mo regarding dito sa ating health? Kasi syempre, ang ibang mga tao, for sure, may mga vegan din sa atin mga nanonood. Pero ikaw, ano yung pinaka nagmo-motivate sa'yo? Ano yung dahilan? Bakit pinili mo na maging malusog? Unang-una ay, nung araw kasi hindi naman ako masyadong well-versed. Hindi ko naiintindihan yung value ng liwanag na ang bawat Seventh-day Adventist ay meron pala tayong katungkulan na nakasulat naman yan sa mga health books ni Ellen G. White. Pangalawa, nung gumaling nga yung aking may bahay sa kanyang karamdaman, doon ko nakita na napakaraming mga tao yung pag nagkaroon ka ng terminal case, para bang hopeless ka na. Samantalang, pag pala naman talaga ang tao ay nahandang sumunod doon sa 8 laws of health at change yung lifestyle, hindi naman pala ganun katindi yung magiging, kumbaga saan parang hinatulan ka ng kamatayan, na meron naman palang paraan para makawala tayo doon sa kasiguruhan ng mga tayo walang pag-asa sa ganung uri ng karamdaman. At isa pa ay nung nabasa ko yan sa Healthful Living, Counsels on Diet, na itong pabalitang pangkalusugan ay kasama doon sa unang pabalitang anghel na siyang dapat ma-deliver sa kinaukulan. Na ito yung bahagi na binanggit nga na dapat we are zealous and excited enough and even aggressive enough to go out there and to tell people the good news that there is a way that we could possibly live a life without having any kind of health problem. And it's just a matter of following and recognizing the gift of God, especially healing agencies, which is 8 laws of health. So isa yun sa napakagandang blessing ko, na ang motivation ko, yung binanggit nga sa Means of Healing, page 17, his mission is to give it back complete restoration in health and perfections of character. So ang pinopoint ko, hindi ba kung anong mission niya, mission mo, mission ko. Anong mission ng Panginoon? Nagpapagaling siya ng lahat ng mga taong nasa alipin ng karamdaman. Na yun ang unang gawain niya. Dahil ang karamdaman pala isang uri pala ng pamamaraan ng kaaway. Na ang tao ay napupusis at naalipin na hindi naman dapat maranasan. Kaya nga lamang bunga ng kakulangan ng kaalaman na binigay naman sa ating pulutong na huwag natin itong sarilinin. Dahil ito'y purposely para ikalat natin sa buong sanlibutan that there is a good news, that there is a way na pwede tayong mabuhay ng malaya, na masaya. At ang bawat pamilya ay makasumpong ng katiwasayan ng kalooban na ang kalusugan ay numero 1 regalo na ibig ng Panginoon ating makamit at ating maisapamuhay at maluwalhati naman natin yung Panginoon na siya nagbigay ng buhay. Kaya nga sabi nga, the most interesting part in life on how you understand the gift of health.
And once you understand that, then you will do your part. Because we are not our own. We are created by Him, by creation and by redemption. And by recognizing Him, I believe that there's something that we can be part of this very special work, that we can reach more people out there and tell the good news, that we have the right to stand for that principle, especially in the area of healthful living. Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, no, sa atin pong mga manonood, kasi binabahagi mo ito over years na talaga. Di ba, Doc? More than 30 years na. 36 years. 36 years to be exact. And yun yung mga bagay na nais naming ihatid sa inyo, lalo na kasi syempre talagang living testimony si Doc. Yung blessing talaga ng good health especially, di ba, Doc? So, almost 70 na. Kasi 3 months pa lang kami nag-vegetarian, nakita ko yung ebidensya eh. Yes. Kaya nung naka 1 year na ako, naka 2 years na, nakapagsimula na ako ng makapag-exercise. At hanggang ngayon, ini-enjoy ko. So, ang tanging pinopoint ko lang dito, yung tagal ng panahon na naririto pa rin ako, ibig sabihin, hindi ordinaryo to. Talagang may focus. Yes. Ibig sabihin, talagang hindi ko tatantanan na magawa ko yung bahagi ko. Bakit? Pinakinabangan ko eh. Amen. Ini-enjoy ko eh. Ibig sabihin, hindi pa huli. Kaya lagi kong inuulit-ulit yung if there's a will, there's a way. Plus, nagpapalit nga yung dugo ng tao. Pwede mong baguhin para yung maging organ mo brand new. Na hindi na yung depektibo. Na konting bagay lang, aray. Samantalang wala naman tayong depletion ng medication. Yes. Normally, when we are studying about the science of nutrition, most people who develop that kind of disease, when you look at the blood, you will find out that there is abnormality or deficiency of those kinds of nourishment. And without giving it back, remember, I always talking about a nutritional deficiency syndrome, that the moment you lose that kind of material or you miss that kind of material, then the tendency you will develop disease, just like the essential amino acid, without giving it to our body, because it was not created to create our own. It means that we have to get that from the food we eat. So it means, paano magre-repair? Paano magre-regenerate yung ating katawan para mabalik sa original? Di ba, without regeneration, there's no restoration. Yes. Paano magre-regenerate? Magdala ka ng bagay na i-regenerate niya. Kasi we are now living in this modern environment. Instead of just regeneration, degeneration. Yun yung point na sabi ko sa sarili ko, I think we have a lot of work to do. Kaya tama-tama kay Ellen G. White. Sabi, we should not delay the work of health reform to be given to people. Yes. At ang sabi mo, put it in the front. Yes. Ilagay sa harapan. Kaya ang challenge ko nga, bakit hindi tayo magkaroon ng, for example, bawat churches, may mga aklat tayo na healthful living, counsels on diet. Bakit sa afternoon di natin pag-aralan ng chapter niyan? Para ang mga kabataan natin well-versed. Totoo. Para pag lumabas tayo, dala natin yung unang pabalitang anghel. Kasama ng 10 Commandments. Paano natin may bibigyan kumpletong pabalita? Hinahap natin. Bakit? Kasi hindi naman ginagawa eh. Kaya yun ang problema eh. Paano may present ang healthful living kung ang kinakain mo mali? Totoo, Doc. Paano may present yung vegetarianism kung hindi ka naman vegetarian? Yes. Alam mo, Doc, speaking of, Yeah, yung I'm sinasabi sorry to mo. tell you. That's the way it is. Speaking Paano ako magtuturo of ng vegetarian dito? O kaya kung hindi naman ako vegetarian? Yes. Speaking of yung binabanggit mo nga, Doc, na itong tungkol sa vegetarianism, yung pagiging vegan, yung outcome. Ano, Doc, yung outcome? Ano yung nakita mo for the past 36 years? Ano yung nakita mong outcome? Grabing blessing, to be honest with you, not only in health. Pati yung hindi ko halos may paliwanag kung paano ako nakarating dito eh. Blessings in all aspects of life. Actually, mahihayin din naman ako. Hindi naman ako otoridad na talagang magaling pagdating sa kabuuan ng pangkalusugan eh. Actually, masasabi ko lang, I'm a very ordinary person. Wala akong may pagmamayabang. Wala akong tinatawag na masasabing eksperto. Ang pinopoint ko lang, kung ano yung nasa health books natin. So, ibig sabihin Siyempre, pala, meron Doc, akong basic science of nutrition. Herbology, pinag-aralan ko yan. Anatomy. Siyempre, ang pag-aaral naman ng natural medicine, sabihin lang, hindi naman yata matagal yan eh. No, when you get involved yourself in the area of natural medicine, ito yung subject na walang katapusan. Hanggang ngayon niya, kulang. Kahit daming libro basahin mo, kulang pa rin yan. Ibig sabihin, ito
involvement sa isang uri ng bahagi ng pag-aaral na pag nag-involve ka sa natural medicine or healing power ng body at mag-aaral ka, ito yung continuous, parang certification yan eh. It's a lifetime work. So, ibig sabihin pala, Doc, yung outcome na ito na sinasabi mo ay nakatulong din sa ibang tao and at the same time, inaani din nila sa atin po mga manonood. Kasi ako personally po, nakita ko din yung ibang mga past, patients ni Doc before, di ba, yung sa dati pang mga networks. Nung nakasikatan ko during the time, alam namin na sa almost 30,000 ang mga Nana-Adventist na nag-vegetarian. We praise sa God loob ng for 20 taon ko sa Pasig. Yes. Ang tanong, ilan ang Adventist sa atin Yun. na vegetarian? Totoo, Doc. Totoo. Eh bakit hindi tayo magsimula ng panibago? Hindi pa naman huli lahat. Yes. Pero lilinawin ko lang, ang pag-vegetarian, huwag natin pagtalunan. Hindi ito basis ng Salvation. tinatawag na inoffer na Panginoon ng dugo sa sanlibutan. True. Part lang ito ng tinatawag ng pananampalataya na ingatan mo yung katawan na na binigay niya. Refinement, yes. Na alam na natin yun, kahit ang science ngayon, maraming patutuo ngayon, game changer, what's the health, and so many proven na tinetest nila yung dugo ng tao between dun sa kumakain ng flesh food at dun sa vegetarian. Nakita nila kakaiba yung vegetarian. Alam mo, Doc, ang gandang Saka yung pakinggan. itsura ko pati, to be honest with you, during that time, I was weighing 185 pounds. Oh, talagang And malaki yun. hindi ako nakaka-basketball. Saka Madaling mapagod. Ang dami kong tigawat sa likod. Yung sabi nga nung mga nakakakita sa akin, pag naguhubad ako, parang yung loob ng katawan ko, iba eh. Walang mga warts, walang mga blackheads. Yung malinis. Hindi katulad nung araw na talaga namang Kailangan Kaya yun yung mga, alam mo na, yung mga motivation ba na mga benepisyo na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi lang yun. Nung araw kasi sa Amerika, nung hindi pa kami kumikita ng malaki, sinasabihan niya anong kapatid ko, bakit ka dyan namimili dyan sa Whole Food Store? Eh, mahal-mahal dyan. Yung katwiran ko sarili ko, kahit mahal, okay lang. Yes. Dahil organic yung binibili ko. Totoo. Yung mga raw salad doon, mga juices na natural. At talagang may presyo. Pero sabi ko sa sarili, i-investan kong katawan ko. Bakit? Nag-iisa lang ito. We must invest something sa ating katawan dahil ito yung ginagamit mo araw-araw. Kaya nga hanap buhay, hanap ng pera, buhay. Yes. Hanap ka ng pera, i-invest mo kung saan-saan. Tapos matutulog ka ng late. Tapos hindi na tama yung lunch mo. Wala ka ng oras sa pagkain mo. Eh, hindi hanap buhay ito. Hanap, patay. Ang hirap naman ng ganun. Hindi, ibig sabihin, kailan maging matalino tayo eh. Kaya nga, sabi ko kung gusto mag-build ng health, available yun eh. Always remember that health is always available. Parang pera. Pag nawalan ka ng pera, na available naman ng pera, ang ibig sabihin lang yan, hindi mo ginawa yung part mo. Yes. Kaya yung mga taong nagigipit, hindi ginawa yung part niyan. Trabaho lang katapat niyan. Totoo, Doc. Ayan. We You praise work God. hard. You really work hard. And then, mabuhay ka. Sangayon dun sa kakayanan Pinaghirapan mo. mo. Yes, that's Huwag kang true. gagastos na hindi mo naman kinikita. Doon ka lang sa... Sa sakop lang nung Kung hindi mo pa kaya mag-auto ng mamahalin, huwag ka na munang mag-auto. Mataas ang maintenance niya. Totoo, yun. Doon ka lang. Kung ano na sa'yo, enjoyin mo. Oo, yun. Yung kaya mo lang. Ang kaligayahan naman, hindi naman sa dami. Totoo. Ang kaligayahan, kung meron kang satisfaction at contentment Yes. sa buhay mo. Amen. And when we have God in our life, kahit mga disipulo, may hirap lang yan. Pero sobrang ligaya ng Iba yung kanilang contentment. kaligayahan. Alam mo kung bakit? Bakit, Doc? Kasi alam nila na tayo naman di taga rito eh. Merong lugar na maganda pa eh. Na pupuntahan ng tao eh. Pagpapalit ba natin dito yan? Ako natapat lang naman na sobrang niya akong binless. Siyempre, pag tinignan yung lugar na tinitiran ko, eh siyempre kakaiba talaga to. Pero ang isang bagay lang na nakita ko, talagang Panginoon talaga yung napansin ko na talagang tinulungan talaga niya ako. Amen. Bagaman may mga trials, may pagsubok, ups and down, may kahinaan din ako, hindi man ako perfect. Huwag niyo akong paghanapan na iniisip ninyo, kung nandito tayo, para bang mas banal tayo sa kanila. No. We are still struggling. We are still do our best to overcome and be able to win our battle so that anything might happen, we are ready when He comes for the second time. Amen. And we must pray to each other, and also I am asking help from our brothers and sisters that continue to pray for us because we know that Jesus is coming soon and Satan is doing the best he can to hinder the work of health reform to be given to people. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, isa yung testimony sa part ni Doc Tam kasi he's been doing this ministry
for talagang madaming decades na 36 years to be exact. And not only that, patuloy talaga up to this day. Hindi ko mahinto Totoo. Parang para bang... Buhay mo na siya, Hindi, Doc. parang ang ko yung bang, ano ba naman ang gagawin ko sa buhay ko? Hihiga na lang ako. Exactly. Yun yung... Hindi naman ako naniniwala kaya. sa word na retirement. Na Mas dahil lalo ka kung ba manghihina. malapit na akong sa 70 hihiga tulog na lang ako. No way. Alam mo ba na ang sekreto ng buhay? Kailangan may excitement lahat ng buhay mo. Yes. Pag wala ka nang iniisip sa buhay mo at wala ka nang gagawin pa, mamamatay ka. Anong purpose mo? Wala na. Pero kahit may edad ka na, nag-exercise ka, at meron ka pang magagawa habang pinapahintulot pa ng Panginoon na mabuhay ka, ito lang naman yung nakita ko na talagang napaka-importante na binanggit. Ang sabi nga, one of the most important work in the ministry, to present the people the health message. Amen. Doon na ako sa pinaka-importanting gawain. Yes. Ayun. Di ba? Yes. Kaya pag sinabing pinaka-importante, doon ako. Pangalawa, ito yung may signature. Nabasa naman natin, di ba? Ito yung mayroong pirma. Yun yung sinabi na, there are so many ways of practicing the healing art. There is only one way, that God. Di ba? Isa lang ang daan ng binigay ng Panginoon tungkol sa pagpapagaling. Pagpapagaling. Na ito yung tinatawag na binigay ng Panginoon. Amen. May signature talaga niya. Yeah. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga personal testimonies, share it with us. You can comment down below sa atin pong Facebook page and also sa atin pong YouTube channel. And also, hindi po natin kakaligtaan ang atin pong mga kaibigan na nagsisend po ng kanilang mga pagbate dito po sa Kaalamang Pangkalusugan ngayon. Binabati po namin ang mga naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via GSAT Channel 37. Malakas po tayong napapanood sa lugar dyan sa Kabikulan, lalo na po sa Burias Island, sa Masbate, at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At gayon din po, malakas ang panunood din ng mga subscribers ng AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. At gayon din po yung mga taga Polillo Island, yung mga taga dyan po sa may Cebu, dito po sa may bandang Mindanao, sa may Davao City. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo po ng Kaalamang Pangkalusugan. And also, we would like to thank some of our friends who commented down below. Sabi po ni Ronnie Tang, Doc Tam and Sister Gladens, ako ay isang nakikinabang sa programa nyo. Mag-iisang taon na akong vegan and God bless po. Maraming salamat. We praise God for your chosen lifestyle. Kasi po ito po yung isang bagay na talagang may lagda nga po. Sabi nga po ni Doc kanina at talagang nabanggit po sa Councils on Diet and Foods na talagang tayo po ay dapat sumunod doon po sa 8 Laws of Health in order for us to have a healthy lifestyle. Okay. Ito naman po, sabi ni Emily Liante, super ganda ng mga topic ng Kaalamang Pangkalusugan. Mabuhay po kayo, Dr. Mateo, and your program. God bless po. God bless din po sa inyo. Sabi naman po ni May Orencia Manalo, sabi niya, very informative. Thank you so much po, Doc Tam and Miss Gladens, and the whole Hope Channel North Philippines. God bless you more po. Ito naman, sabi niya ay, sabi ni Ronnie Tang again, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang ito mula dito sa Dammam, Saudi Arabia. God bless. Ayan, thank you so much po. And someone is actually watching sa Bicol region. Thank you so much for this information. Sabi ni anak ni Dora, ayan, 6911. Ito naman, sabi ni Heini Paran, happy Sabbath sa inyo at sa lahat ng brethren ng nanonood from Cebu. I've been watching and re-watching all your videos and I'm a health reformer for more than a year and it's very good. Your program helped me to gain more knowledge in health and I've been reading Ellen G. White writings for more knowledge and seeking to know God more. Ayan, we praise God. Di ba, Doc? Grabe. Pero ibig ko lang basahin dito na, sige, kasi Doc. binanggit ko kanina yun, sabi sa page 74. Okay. One important part of the work of the ministry is faithfully present to the people the health reform as stands connected with the third angel message. As a part and parcel of the same work, they should not fail to adopt it themselves and should urge it upon all who profess to believe the truth. Pag sinabing one important part of the work, doon ako. Oo. Importante. Yes. Ang maganda pa, ang sabi pa rito, I have instructed that we are not to delay to do the work that needs to be done in health reform lines. Through this work, we are to reach souls in the highways and byways. Pag sinabing we should not delay,
Kailangan ikalat natin yung mga health books na yan. At mag-lecture tayo. Pero magagawa pa natin kung hindi pa natin na-educate yung nasa loob na siyang pinagmumulan ng source ng liwanag ng katotohanan. Ano bang sabi? The work of health reform is the Lord means for lessening suffering in our world. Amen. And for purifying His church. Amen. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the Master's worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of heaven. Amen. Yun na. Yun na talaga yun, Dok. May pirma eh. Valid siya. Paano natin ito hihinto? Kay God ito. Yes. Kaya kahit harangan ako ng sibat, walang makapigil sa ginagawa ko. Bakit? Marami na akong karanasan, nag-vegetarian lang, na wala yung maintenance. Amen. Baka hindi mo alam kung ano yung maintenance. Ibig sabihin, nakahuka sa drug medication. Totoo. Habang Yung buhay mo kapalaya mo yung isang iinumin. tao sa pagkaalipin ng droga. I'm sorry, sa Tagalog din naman yung drugs, droga. Totoo, Dok. Saka relief yan eh. Hindi ko sinasabing wag. Dahil kailangan natin yan for emergency. Dahil nahuka na. Yes. Dahil mali kinakain mo. Pero pag binago mo yung pagkain mo, hindi po pwedeng sasabihin nila na magte-take ka pa rin yan. Hindi ka na kumakain ng mga cholesterol. Hindi ka na kumakain ng maalat. Hindi ka na kumakain ng matatamis. Marami kang prutas at gulay. Saan man gagaling ang high blood? Wala na. Tapos nag-exercise ka pa, natutulog ka pa ng maaga, umiinom ka ng tamang amount ng tubig, pinatawad mo lahat ng nagkasala. Amen. Ano pa panganganapin mo? Wala Pag na, na-high blood Dok. ka pa, ewan ko lang. Totoo din, Dok. Di ba? Kung ma-high blood ka siguro, naparami yung kanin mo dahil masyado kang Hindi, ang point ko lang dito, masarap sa yung kain. pinakamadaling gamutin, high blood. Totoo, Dok. Di ba? Sa It's a lahat matter of change of napakarami ko lifestyle. pumunta sa bahay, sa aking opisina. Sinabi ko lang na gantong kainin ninyo, binigyan namin ng protocol. Sabi niya, ganitong lang ba kadali? 10 days na nga lang, di na tumataas ang blood pressure ko. Sabi ko, uminom ka lang kung tumaas ang blood pressure mo. Pero ang tanong, tumaas ba? Hindi po. Ba't kainom? Totoo. Wala ka namang pabababain. Ala ka naman pabababain. Yes. O, di ba, Dok? Ganun lang kasimple yan. Thank you so much, Dok. Alam niyo po Alam mo, yung may signature, kinikilabutan ako dyan. Totoo, Dok. Kasi yung 10 Commandments pa nga lang, written by the finger of God, di ba? Tapos, yun, may signature pa Kasi din talaga, imagine, di ba? Grabe. ituro yung daw pangkalusugan na tinuturo natin, ituro yung paraan para mapigilan at mabawasan ang suffering ng mundo. Ang mabigat dito, ito. Ano, Dok? Ulitin ko ha. Sige, Dok. The work of health reform is the Lord means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Amen. Ano ba sa Tagalog yung purifying? Dadalisayin, di ba? Yes. So, ibig sabihin, madadalisay ang iglesia. Liligligin ka, malalaman yung kulay nila, may quotation si Miss White. Pag ipinasok ito, doon magkakaalaman kung sino yung papasok sa narupat. Kung laglag ka o bagsak ka. Totoo. Ang problema Grabe ang nito, daan doon. pag ito pinag-aralan sa loob ng iglesia, at nakita natin talagang ito merong kinalaman dito sa karakter at pagpapakabanal, pag tinanggihan mo to, paano mo pa maaabot yung second stage nung ladder na nilalakaran mo? Totoo. Sabi nga, when you reject health reform, you reject God. When you reject God, what's gonna happen? You committed unpardonable sin. Actually, you can commit unpardonable sin anytime from now. Reject it. Paano ka pa mag-i-improve? Kunyari, may high blood ka. May sakit ka sa puso. Nireject mo yung tuloy-tuloy ka pa rin kumakain ng bulalo. Ay, wala na, Dok. Sa tingin mo kaya, i-improve yung kalusugan mo? Hindi. Ikamamatay mo to. Yes. Yun ang pinupoint natin dito. Ikaw yung naghuhukay ng sarili mong paghihigaan. Kaya ang ating pinupoint dito, sasabihin nila, madali lang ito. Ito tinatawag na, mahirap, yung pre-qualification, tinatawag na labanan o yung tinatawag na kumbaga sa nagtatravel, unti-unting nagkakalaglagan. Yung problema, ang unang laglagan pala sa pagkain Totoo, Dok. Kasi yan ang very reachable siya, Dok. May easily access tayo dun sa ulitin lang pagkain. natin to. Experience ng Israelita. Lesson from the experience of Israel. Okay. Bakit ito nasulat? The experience of Israel referred to in the above words of the apostle and as recorded in the 105th and 106 Psalms contains lesson of warning for the people of God in the last days, especially need to study. I urge that these chapters be read at least once every week. Bakit sinasabing kailangan doon ipaalala at basahin once a week? Ano yun? Siguro ikaw na bumasa.
Okay, sabi po dito, Satan's snares are laid for us as verily as they were laid for the children of Israel just prior to their entrance into the land of Canaan. We are repeating the history of that people. I have seen that self-glorification was becoming common among Seventh-day Adventists, and that unless the pride of man should be abased and Christ exalted, we should as a people be in no better condition to receive Christ at his second advent that the Jewish people were to receive him at his first advent. Their history should be a solemn warning to us. So, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So this song was not historical but prophetic. While it recounted the wonderful dealings of God with his people in the past, it also foreshadowed the great events of the future, the final victory of the faithful when Christ shall come the second time in power and glory. Ang ganda do. Okay, tuloy pa natin mga kaibigan. The Apostle Paul plainly states that the experience of the Israelites in their travels has been recorded for the benefit of those living in this age of the world. Those upon whom the ends of the world are come, we do not consider that our dangers are any less than those of the Hebrews, but greater. Isipin mo, Dok, mas malala pala yung kahihinatnat natin kesa dun sa mga Israelita. Kasi may experience din. Nakita na natin yung reason kung hindi sila nakapasok sa Land of Promise. Kaya ang title dyan, Experience of the... Lessons from the Experience of the Children of Israel. Tapos gusto ko lang basahin itong part na ito. Napakaganda nito itong... Ang sabi rin ay, the Lord intends to bring His people back to live upon simple fruits. The same book. The same 282. Vegetables, grains. He led the children of Israel into the wilderness where they could not get a flesh diet. And He gave them the bread of heaven. Ano yun? Manna, right? Yes. Man did eat angels' food, but they craved the flesh pots of Egypt and mourned and cried for flesh. Notwithstanding the promise of the Lord that if they would submit to His will, He would carry them into the land of Canaan and establish them there. A pure, holy, happy people. And there should not be a feeble one in all their tribes, for He would take away all sickness from among them. But although they had a plain, thus said the Lord, they mourned and wept and murmured and complained until the Lord was wroth with them. Because they were so determined to have the flesh of dead animals, He gave them the very diet that He had withheld from them. The Lord would have given them flesh. From the first had it been essential for their health, but He had not created and redeemed them, and led them long journey in the wilderness, to educate, discipline, and train them in correct habit. The Lord understood that the influence of flesh eating has upon the human system. He would have a people that would, in their physical appearance, bear the divine credential, notwithstanding in the long journey. The religion of many among us will be the religion of apostate Israel, because they love their own way and forsake the way of the Lord. I was shown that the follies of Israel in the days of Samuel will be repeated among the people of God today. Today, tayo yun. Yes, sa panahon natin. Unless there's a greater humility, less confidence in self, and more trust in the Lord, God of Israel, the ruler of the people. Moreover, brethren, I would not that ye should not ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Kaya kung titingnan natin yung binasa ko kanina, the experience of Israel referred to the above words by the apostle and as recorded in the book of 105 and 106 of Psalms, contain lessons of warning to the people of God in these last days tayo. Yes. Especially
need to study, I urge that this chapter be read at least once every week. Grabe. Basahin mo ulit yung binanggit doon. Ano to, wake-up call sa bawat isa sa ating Paalala mga raw, kaibigan. once a week. Yes, and the last sentence states, I urge that these chapters be read at least once every week. Sa, kumbaga sa devotional natin, everyday yun eh. Pero ito, it's because it's about health, we need it as well every week. Once every week. Parang kumbaga sa pagkain, nagfa-fasting ka, pero kailangan mo ulit kumain. At yun yung pagkain na kailangan natin na ingatan yung sarili natin, yung health natin, yung lifestyle kaya natin. Kaya yun nag-motivate sa akin na sabi ko nga, hindi siguro naintindihan ito ng mga kapatiran na merong tinatawag na example na ang Panginoon, kahit sobrang dami ninyo na nandun kayo sa Egypto at kahit binigyan ka pa ng magandang mirakulo at kapangyarihan, pero pag hindi mo willing na sumunod sa kanyang kagustuhan, bali wala yung lupang Kanaan. Just imagine, iniyakan pa nila yung flesh food. Hindi ba, itanong mo ngayon, kung gaano karami ang flesh pa rin, pinagtatawanan pa yung mga kuminsan yung akala nila ganun lang kadali yung consequence niyan. Kaya maraming namamatay nang wala sa oras. Totoo, Dok. Kasi hinayaan na Paul, sige, gusto mo yung manok, gusto mo yung bulalo, go ahead. Yes. Enjoy. Oh. But they die. Totoo. Ang tanong, hindi baling mamatay. Kung alam mo na nasa tamang kalagayan ka, Totoo. na hindi mo sinaktan ang espiritu sa iyong buhay. Kaya habang binabasa ko yan, yung quotations na yan, kaya pala na-record yan, at pati yung aklat ni Moses tungkol sa paglalakbay ng bansang Israelita, significance pala yan before the second coming of Christ. Kaya pala pinababalik tayo sa original diet, which is ang nire-representahan ng fruits, nuts, grains, and vegetables. Ito yung mana. Nireject mo yung mana. Yes. Kaya sabihin nila, pinagtatawan nila yung gulay, prutas, lentils, and beans. Hindi nila alam, ito yung tinatawag na mana sa modern time ng Seventh-day Adventist. Amen. Totoo, Dok. Kasi yan yung binigay ng ating Panginoon, katulad ng mana na binigay ng Panginoon sa mga Israelita. Diba, Dok? Alam niyo sa atin pong mga manonood, isang wake-up call po sa bawat isa po sa atin. Why? Because every year, we want to start a new beginning. Every year, we want to start a fresh new year. But nag-i-start po ba talaga tayo ng isang fresh new year, mga kaibigan? Nag-i-start po ba talaga tayo ng new beginning? Kasi kung hindi po talaga tayo nagkakaroon ng pagbabago sa atin pong lifestyle, hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago o reforma sa ating pag-uugali, kung aware na tayo sa lahat ng mga weaknesses natin, why are we still doing what we do in the previous year? Why still we do the same mistakes that we do in the past or previous times? Mga kaibigan, now is the time for us to wake up. Now is the time for us to move on. To ask God, to submit to God, to surrender everything to God dahil ang lahat ng ito na meron tayo, lahat ng mga darling sins, lahat ng transgressions natin, lahat ng mga diseases natin, lahat ng ito kailangan ibigay natin sa Kanya. Why? Because we need God in order for us to be reformed, to be transformed, to be justified. Diba, Kaya Dok? sabi dito sa page 70, the same book, for years, the Lord has been calling the attentions of His people to health reform. This is one of the great branches of the work of preparation for the coming of the Son of Man. John the Baptist went forth in the spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord and to turn the people to the wisdom of the just. He was representative of those living in these last days, to whom God has entrusted sacred truth to present before the people, to prepare the way for the second appearing of Christ. John was the reformer. The angel Gabriel, direct from heaven, gave John, and he said that he should not drink wine and strong drink, and that he should be filled with the Holy Ghost from his birth. John separated himself from friends and from the luxuries of life. The simplicity of his dress, garment, ribbon, and camel's hair was standing rebuke to the extravagance and display of the Jewish priest. Alam mo kung babasahin mo ito, ito si John the Baptist, ang kinakain niya, Pure na. Vegetarian. Yes, Yung pure locust na vegan binanggit, siya. locust tree yun. Yes, it's not an insect, mga kaibigan. At ito rin na pabalita ng may kinalaman sa pangkalusugan, health reform o 8 laws of health,
ito raw yung dakilang bahagi ng gawain para ihanda ang tao sa pagdating ng Panginoon. Amen. Parating na Panginoon, kaya yung 1 Thessalonians 5:23, yung physical, mental, and spiritual should be preserved blameless, pure. Kaya itinuturo natin to. Dahil ito yung unang pabalitang anghel na kailangan maintindihan paano natin maililid ang ating mga kapitbahay o yung ating mismo mga kapatiran kung nine-neglect natin itong bahagi ng pangkalusugan. Na meron naman pala tayong ACE, meron tayong, kaya nga ang tawag sa atin, people of the book. People with prophecy. Tayo yung may hawak ng propesiya. Pwede ba nating basta na lamang baliwalain yan? Hindi. Na alam naman talaga natin na alam na natin yung mangyayari sa buong mundo. And pretty soon, magkakaroon ng tinatawag na pagbabago itong mundo. Kaya kailangan pinakamahalaga talaga tayo ay magkaisa. Amen. At Thank you so gawin yung much, kalooban Doc. niya. Yes. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, yung topic po talaga natin today is about deep cleansing. That's why yung topic natin, pinag-uusapan natin itong mga nasa ministry, dito sa ating pong mga health ministry books. Why? Because we need deep cleansing not only in our body, but also in our spiritual life. Sa atin pong mga manonood, gusto ko lamang din bigyan po ng pansin, gusto ko lang pong bigyan ng pansin, ito pong kaibigan po natin, nag-comment siya, Doc, ang sabi niya, kay ganda ng program nyo, marami po akong natututunan. At itatry ko po na makasunod sa mga payo nyo. Salamat po ng marami. And that is from E. Penito Celestre, 8369 from YouTube channel po. Ayan. Thank you so much po. And alam niyo po sa atin pong mga manonood, this deep cleansing needs not only yung atin pong katawan, but also yung spirituality natin, yung mind natin. So we need to win the battle with God. Di ba, Doc? Actually, when we are discussing and talking about cleansing or detoxification, you know, when you study about the natural modality, especially in the area of creating natural healing, we cannot escape that, especially yung cleansing. Kasi part talaga ng gawain yan. Pero yung 8 laws of health natin, for example, tama yung kinakain mo, nag-exercise ka, nagke-cleanse ang body mo ng acid sa loob ng katawan mo. Yes. Uminom ka ng tubig, nagke-cleanse din yan. Nagpapahinga ka, nagke-cleanse yan. At yung tinatawag na fresh air, nagke-cleanse din yan. Kaya doon pa lang sa 8 laws of health, sobrang daming cleansing. Totoo. Bukod pa rin sa iba pang pamamaraan ng cleansing. Yes. Di ba, Doc? Alam mo yung exercise, actually cleansing yan eh. Nire-release mo yung acid sa dugo, sa labas ng katawan mo eh. Nilalabas mo yung toxins ng katawan sa loob ng katawan mo. At pag kumakain ka ng maraming prutas at gulay, kine-cleanse din nila, maraming fiber yan. Nilalabas talaga yan. Totoo. Alam mo, Doc, gusto ko lang din i-share sa atin pong mga manonood because we're talking about deep cleansing. And you know, in Counsels on Diet and Foods, it states there, the pure juice of the grape free from fermentation is a wholesome drink, but many of the alcoholic drinks which are now so largely consumed contain death-dealing potions. Those who partake of them are often maddened, bereft of their reason. Under their deadly influence, men commit crimes of violence and often murder. Isipin mo, totoo yun, Doc, di ba? Isipin mo, iinom ka na lang ng fruit juice, iinom ka na lang ng mas masustansyang inumin kasama ng tubig, pero ang ginagawa natin, mas pipiliin pa natin yung yung makakapagpagrogi sa atin, yung makakapagpalasing sa atin, at makakatulong pa or makakapag-aggravate na makapag-commit tayo ng crime. At yun ang pinakamahirap sa lahat, yung violence. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng yung maintindihan natin yung kahalagahan ng katawan eh. Yes. Kaya nga sabi nga, you are not your own. You are bought with a price. Hindi naman ibinaya dito eh kung ano lang eh. Totoo, Doc. Kasi iwanan mo yung nag-iisang langit na yung kinalalagyan, binigay ng ama nag-iisang anak. Yes. Ang katawan mo ay hindi lang yan nilalang, kundi binayaran pa yung ating pagkakautang. Kung marunong tayong tumanang utang na loob, dahil hindi naman tayo nagsabi sa sarili natin na gusto nating lumabas sa sanlibutan, dahil ibinigay ng Panginoon yan para tayo ay magkaroon ng tunay na pagkakilala na meron Diyos na sa atin ay patuloy na nagmamahal, Amen. nagbabantay.
Salamat, Doc. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, I think this is now the time, Doc. Kasi ang bilis ng oras natin and we want to really share kung ano po talaga yung ibang mga benefits and ano yung mga simple na mga juices natin na pwede nyo pong gawin, especially for those people na nagre-request po ng mga vegetarian juices. Kasi, Doc, di ba yung iba, sinasabi nila vegetarian sila or vegan sila and they don't want acidic na mga sugary na pagkain or mga juices natin, pero still, they put sugar. Pero kung malalaman nyo po, kung pag-aaralan po natin lahat, may mga sugar content na po, that is natural sugar po, yung atin pong mga fruits, yung atin pong mga vegetables, katulad po ng carrots, yung apples natin, di ba, Doc? Yeah. So, magbigay tayo ng mga example katulad ito, Doc. Yung mga green juices natin, Doc, di ba, yung malunggay, yung pineapple, katulad yan. Yung last time na pinag-usapan natin, isang dakot ng malunggay na ano yun, yung dahon, tapos kalahating slice nung ano, yung pinakabuong pinya, talagang ano na, solve ka na. Huwag lang nilang inumin sa gabi yan kasi yes, baka hindi ka makatulog. Totoo, Doc, kasi matapang po ang malunggay, mga kaibigan. Kailangan during the day siya. Inom ako niyan bago mag-basketball. Ayun, para may energy. Para talagang hindi ka basta napapagod. Yes. Okay. Pero at the same time, nagki-cleanse. Totoo, ayan. Katulad ng cucumber. Kalamansi, ang cucumber kasi meron ding special material yan na hindi lang kine-cleanse ang body, lalo na pag may combine ng kalamansi. Dahil mataas ang vitamin C na antioxidant. Meron siyang tinatawag na kakayanan na i-regulate niya yung body temperature. Totoo. Na kahit mainit ang araw, yung loob ng katawan mo normal. Yes, hindi ka sobrang maiinitan. Yeah, okay. Yun ang mga nagagawa ng cucumber. Pangalawa, yung cucumber, pwedeng gawing moisturizer yan. At pangtanggal ng eye bag yan. Tinatapal nga yan sa mata yung slice niyan So, hindi lang sa labas, kundi sa loob ng katawan. Totoo. At saka alam nyo, no, sa atin pong mga manood, dagdagan ko lang. Kasi yung nabanggit ni Doc na cucumber natin, tapos yung may kasamang kalamansi or yung may lemon, pwede nyo din po siyang palitan. Yung ating pipino or yung cucumber natin, pwede natin siyang palitan ng 2 tangkay ng celery. Pangpabango pa yun ng ating hininga, di ba? Yung mga may bad breath. Yes, totoo. Natural po yun. Ayan, ito pa. Yung cucumber natin with calamansi, di ba? Ang sarap nung ganun, Doc. And also, ito naman, yung celery natin with carrots. O, di ba? Kasi pag mapait din po kasi, medyo mapakla ba yun, tama ba, Doc? Yeah. Medyo hindi din, matapang din po yung lasa ng celery. Pero kapag hinaluan po natin ng carrots, yun na po yung magiging sugar po niya. At yun po yung makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng cleansing sa atin pong katawan. Ito naman, yung tinatawag natin na apple detox. Pwede nating paghaluin ng ang radish at yung apple, Doc. Ayan. So talagang ito yung mga pangpatamis, mga natural sugars ng ating fruits na makakatulong po para hindi masyadong matapang. Actually, cleansing ito, pero nutrients ito, pagkain ito. Yes. At maraming probiotic. Ibig sabihin, maraming mga makukuha ka. Totoo. Pampalinis ng atin pong gut or ng digestive yung energy tract. niya. Yes. Energy level ng katawan ng tao. That's right, Doc. Ito pa po, cucumber or yung pipino natin, tapos yung oregano at sasamahan lang natin siya ng orange juice para medyo may tamis siya ng konti, di ba, sa atin pong mga manonood. Ito pa, yung hibiscus natin or yung tinatawag natin na gumamela, alam mo, Doc, talagang hit talaga ito sa atin pong mga cafe, sa atin pong mga yung mga store, yung mga beverage stores natin dyan, ay talagang kapag umorder ka ng hibiscus, naku, kala mo, social, di ba? Pero gumamela pala yon. At pwede po natin yon ihalo sa atin pong lemon juice. Kaya yung mga ganito po, mga kaibigan, na mga bagay na pwede po nating inumin sa pang-araw-araw or especially sa atin pong cleansing, ay makakatulong po sa atin pong digestive tract. And also, yung other green juices po natin, basta yung halo-halo, katulad nung alugbati, yung saluyot natin, yung pipino natin, tapos pag nilagyan natin siya ng pineapple, di ba, Doc? The only fruit na pwede po nating i-mix sa ating vegetables na magiging matamis siya ay pineapple, di ba, Doc? Pero ang one of the best cleansing ay yung huwag mo nang pasukan ng dumi yung katawan mo. Yes, totoo yan, Doc. Kasi kung may basura tayong pinasok, tapos lilinisin mo siya ulit, tapos nagpasok ka ulit, ay walang katapusang paglilinis yun, Doc, di ba? Yeah, kaya kailangan talaga, kumbaga sa tono ng ating, kung ano man yung istasyon, ilagay mo na sa tamang istasyon para hindi ka na pabago-bago. Yes. Para hindi ka pabalik-balik. Ilagay mo na sa tamang pagkain. Totoo. Kung fruits, nuts, grains, and vegetable, that's it. Every day, nagki-cleansing ka. Yes. Walang side effect. Totoo yan. Alam mo, Doc, ang sarap pag-usapan nitong tungkol sa atin pong mga fruit juices, pero yung mga pag vegetable pinag-usapan juices. nitong cleansing, meron ding nakakatulong talaga yung pang-cleanse ng brain, pang-cleanse ng dugo, Yes. kasama ang negative ion. Ayun. At nagpapataas ng metabolism ng digestive system. Kaya masasuggest ko na
kailangan din natin ng tamang pahinga sa tamang kapaligiran. Totoo. Alam mo, Doc, speaking of cleansing, Doc, may mga nagtatanong dito, ano ba, Doc, yung pang-cleanse kapag dito sa ating kidneys? Ayan, may mga specific tayo na mga may organs. mga ginagamit katulad ng cranberry juice. Ayun. Meron tinatawag na urba ursi. Yes, yung buko natin. Yung buko natin. Yung mais. Mais ng dahon ng mais. Yes, yung balahibo, yung may balahibo ng mais. Saka actually yung lemon maganda rin sa kidney. Saka yung garlic Ayun. Pag pinaghalo siya, Pag hinalo mo yun sa ginger together, at nilagyan mo ng tinatawag na apple cider, nakakatulong to sa kidney. Hindi lang kidney, pati gallbladder. Ayun, at linis pati talaga. liver. Talagang tutunawin niya. Ayun. Kaya marami tayong mababasa naman Actually, nasa internet naman lahat yan. Kaya lang, ito'y paalala sa mga hindi health conscious. Exactly. Kasi pag health conscious ka, hanapin mong lahat Totoo, Doc. Isa-isahin mo talaga yun. Ano pwede sa kidneys? Bakit mo pa hintayin masira yung organ mo? Pwede mo namang bantayan at linisin. Saka hindi disposable yan. Totoo. Kahit marumi na yan. Marami nga akong alam. Ang baba daw ng creatinine. At kailangan na raw talaga yatang i-dialysis o kailangan na raw yatang transplant ng kidney. Sabi ko, huwag naman nating pagbintangan yung kidney. Sobrang daming panahon natin dinumihan. Totoo. Tapos tatanggalin mo. Buti sana kung perfect yung makukuha mo na ipapalit mo. Paano kung hindi maayos yung pagkalagay nito? Sabi ko, bakit hindi ka muna mag-cleanse ng kidney? And then later on, tingnan mo kung bababa creatinine. Wala pang 1 week, bumaba na creatinine. Amen. Normal na. Maraming ganun. Yes. Pagbibintangan mo agad. Totoo. Galit na galit ka sa organ. Pagka may nararamdaman ka, katulad ng gallbladder, pag kumirot, ang mangyayari, sabi, tanggalin na lang. Oo, surgery agad. Samantalang kaya kumikirot, kumakain ka ng mamantika. Yes. Pag uminom ka ng lemon with apple cider or whatever, nawawala. Bakit naman natin masyado namang kinaiinitan yung organ? Totoo. Ang problema yung bibig. Nag-iisa lang po yung organ natin sa ating mga Dapat ito yung manonood. ating ayusin. Dahil dyan dumadaan yung mga maling material na pumasok sa loob ng katawan. Yes, naalala ko tuloy, Dok, yung sinabi mo. Hindi ako naniniwala doon sa tanggal ng tanggal Kailangan mo ng pag-aralang mabuti. Totoo, Dok. Gusto agad pag may nakirot na nararamdaman, overnight, gusto agad. Yes. Wala nang mararamdaman. Parang yung maraming tinatanggalan nito, yung ngayon sa pagdumi. Yung maliit na sulok doon, ngayon? Yung sa appendix natin. Appendix. Hindi dapat yung accessory. tinatanggal agad dyan. Yes. Huwag ka lang kumain at uminom ka ng mainit na tubig, hindi kikirot yan. O kaya mag-cleansing ka, gumamit kayo ng Cascara Sagrada, gumamit kayo ng psyllium mast, o gumamit kayo ng yung Sina leaves. May mga material yan para lusawin yung bukol na yun sa loob ng bituka. Speaking of appendix, no, Doc, sa atin pong mga manonood, kasi isa yan talaga sa mga sinisisi nila yung mga buto ng kamatis, yung buto ng guava na wag daw kakainin, ganito, ganyan. Pero alam niyo po ba talaga, yung pinaka-main reason bakit po nagkakaroon po ng problem tayo sa appendix, it's because of lack of water intake. And also, lack of fiber. Yes, totoo, Doc, 'di ba? Kapag kapag madalang tayo, we seldom drink water, and also yung pagkain po natin ng mga nagwawalis, yung kumbaga and at the same time, lack of exercise. Yes, kailangan meron tayong activity. Kasi kung wala tayong activity, nakastagnant lang, hindi gumagalaw ang atin pong yung sa intestines. Dapat regulated ang bowel movement. That's right. And the only way to enjoy that, we have to do exercise and eat more fiber. Totoo. Means fruits and vegetables. Yes. And drink enough water. Amen. Nasa 8 laws of health na naman. Amen. Kasi new start ulitin natin, Doc. Siyempre, Ano ba yung babalik ka sa end? nutrition. Siyempre, nandiyan ang gulay. Nandiyan ang prutas. Yes. Nandiyan ang tubig. Totoo. Nandiyan yung exercise. Yung pagtulog, pahinga. Totoo. Rest yun. Kaya wala ka nang hihilingin Lahat naman ng paraan nandito na yan. Kailangan lang do it. Oo. Sumunod tayo. Kailangan natin gawin para magkaroon tayo gusto ko lang basahin to ang new sabi sa start. Healthful Living, page 38. Sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Healthful Living. God requires all who believe the truth to make special persevering efforts to place themselves in the best possible condition of bodily health, for a solemn and important work is before us. Health of body and mind is required for this work. It is as essential to a healthy religious experience, to advancement in the Christian life and progress in holiness as is the hand or foot to the human body. So, importante. Yes. Doon sa tinatawag na kabanalan. Totoo, Doc. Na yung physical
and mental. Na merong bahagi na lahat daw tayo ay nire-required na pag sinabing persevering effort. Yes, persevering efforts to place themselves in the best possible condition. Bodily. Kailangan ihanda talaga natin ng paano mo tatanggalin yan yung pagkain? Kasama talaga ang pagkain. Kung anong kinakain mo, yun ka. Kailangan isala. Alam mo, Dok, kanina. Blessed tayo, kumpleto tayo sa Ricardo eh. Totoo, Dok. Ano pa i-complain natin? Yes. Pagtatalunan pa ba yung importante yan, mag-vegetarian o hindi? Pag tinatanong mo at sinasabi pang hindi importante yan, you're out of your mind. Totoo. Yeah, to be honest. Ang dami ng non-Adventist ngayon ng nagbe-vegetarian. Ang dami ng mga tao nag-i-enjoy dyan sa intermittent. Pinalitan pa ng intermittent. Samantalang kay Ellen G. White, twice a day. Ang God pa nagbigay sa kanya. Kaya tayo mga Adventist, kaya natin mga Adventist na mag-twice a day. Oo naman, Dok. Ikaw, kaya mo ba? Kaya ko, Dok. Nakaya ko nga, ikaw pa. Yes, I've already, alam niyo po, sa atin pong mga manonood, simula po nung naging vegan po ako, I actually experience yung change na. And di ba, alam mo yun, Doc, na talagang abrupt. Ibig sabihin, mabilisan po talaga. When I decided na maging vegan ako. Although, pag minsan, di ba, pag kunyari lalabas tayo, Doc, pag minsan nakakakain talaga tayo ng may mantika, ganito, ganyan. Pero we need to have cleansing po minsan, sa ating katawan. Minsan, tayo sa vegan eh. Yes. Actually, ang aming pinapaliwanag vegan, yung walang animal material. Totoo. Hindi katulad ng mga ibang terminolohiya na ginagamit nila na pag-vegan. Kaya lang nag-vegan kasi gawa nung yung animal rights. Yes, totoo yun. Diba? Oo, pero tayo, dito tayo sa Spirit of Prophecy. Yes. Yung go back to original diet. Yes. Nuts, grains, and vegetables. Ayan. At saka alam mo, Dok, naalala ko din kanina, kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan kasi natin itong nutrition natin, yung deep cleansing, and naalala ko kanina, turo talaga ni Doc. And we need to learn na ito pong tinuturo na ito, this is the quality control, di ba, Doc? Yeah. Quality control ng ating katawan, ito po yung sasala. Kung maalat siya, huwag mong kainin. Kung sobrang tamis niya, hindi, huwag dyan mong papasok kainin. yung prefrontal cortex. Yes. Yung e-brain. Totoo. Na pag dumaan yan doon sa prefrontal cortex, isipin mo muna. Yes. Yung intellectual judgment and reason. Totoo. Kung ito ba, kahit ba mabango yan, maganda pagkaluto dyan, tanungin mo muna, makakalusog kaya yan? Yes. We need to know the values. The value of what we eat before natin siya i-intake, mga kaibigan. Kasi if we do not know, or if we already know, tapos matigas pa rin ang ulo natin, I'm so sorry po. Kayo na po ang mananagot. Hindi po sa amin ni Doc, kundi saan? Sa 8 Laws of Health. Ito gusto kong pakibasa mo lang ito before we finish. Okay, sige Doc, kasi napakabilis ng oras natin sa atin pong mga manonood. Okay, let's read a solemn warning. Let the church arise and shine. Let every family practice self-denial, doing all they can to improve their own condition. Those who are truly on the Lord's side will be self-denying and self-sacrificing. They will eat and drink to the glory of God, refusing to corrupt soul and body by intemperance. Then the condition of the church will testify that her light has not been removed. But if church members do not act the part God has assigned them, the movement of health reform will go on without them, and it will be seen that God has removed their candlestick out of its place. Those who refuse to receive and practice the light will be left in the background. Manuscript 78, 1900. Ano mo yan? Mabigat yan. Yes. Ano ba sa ibig sabihin? Mapag-iiwanan tatanggalan tayo. Ka ng kandilaryo. Yes. And at the same time, when you reject that, if you fail to practice that, you will be left in the background. Ano ba ibig sabihin nun? You're out. Mapag-iiwanan ka, You're wala out. na. Yes. Napakabigat yan eh. Totoo do. Pinamimili ka kung anong side yung sasidean mo. Either sa Panginoon o sa... Yes. That's why we have the freedom of choice. Kaya binigay yung health message para raw magliwanag tayo. Yan ang panawagan sa iglesia. Yes. Na ibig ng Panginoon na maintindihan natin na hindi ordinaryo itong ating pinag-aaralan. Life and death ito. Totoo. Either rejectin mo o ayaw mo. Mahirap naman yung ang tagal na nating nasa loob ng iglesia. 30 years, 40 years, 50 years. Hanggang ngayon, yung bahagi ng pangkalusugan, kinalikuran mo. Totoo. Malalagay ka sa likuran at out ka. Dahil lang dyan sa tinatawag na pinili mo yung side ng kaaway. Kaya sabi ko nga, pag sinabing health message o health reform, it's a life and death. Yes. Alam mo, Doc, I really praise God for this episode. Because this is one of those episodes, mga kaibigan, to start the year na
Ang Panginoon kumakatok po sa mga puso natin. Ang Panginoon lagi siyang nagre-remind sa bawat isa sa atin na na magkaroon po tayo ng pagbabago, ng reformation, because we already heard it. We have already listened to it, but we have to take heed of the call. We need to answer the calling that God is actually doing for us. Kailangan po natin yon. So now, mga kaibigan, we would like to share with you health benefits of juicing from Mayo Clinic, August 2023. This may help some people who have certain health conditions or who receive certain medical treatments. Isipin mo, Dok. Yan yung isang bagay na, kasi syempre, we want to justify na ano ba talaga yung kagandahan ng juicing, not only sa counsels on diet, na pag minsan kasi ang mga tao, sasabihin nila, hindi, sulat kamay lang yan ng tao. But we already heard it, we already read it, na na talagang may signature ng atin pong Panginoon. Kaya sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nawa po ay lahat po tayo ay nakaranas po ng isang pagliglig kumbaga ng ng ating pong buhay Kristiyano, at hindi lang yon, yung sa ating pong mga kinakain. Sa ating pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Counsels on Diet and Foods. Overtaxing the stomach is a common sin, and when too much food is used, the entire system is burdened. Life and vitality, instead of being increased, are decreased. This is as Satan plans to have it. Man uses up his vital forces in unnecessary labor in taking care of an excess of food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin kasama po ni Dr. Our loving Heavenly Father, we come unto you again to thank you for this another episode that we are able to discuss and talk about the importance of following with all thy requirements. Thank you so much, Lord, for bringing us together and be able to continue this kaalaman pangkalusugan. Continue to guide us and give us the knowledge and wisdom so that this very special work will be blessed also to others. Thank you so much for everything, for the love, and for the opportunity that we have. Lagi po namin inilalagay sa inyong mga kamay dahil hindi namin kaya, Panginoon, ang labanan between God and Satan, na kami po ang involved na kanyang inaagaw. Tulungan kami na makawala sa pagkaalipin ng karamdaman at pagkaalipin ng kasalanan na siyang kumakalat at bumabalot sa buong sanlibutan. Bigyan kami, Panginoon, ng tibay at lakas ng paninindigan na huwag naming pabayaan ang inyong pinaghirapan, na kung paano naranasan ng bansang Israel na ito'y nasulat bilang alaala, na huwag nang muling maulit pa ng mga anak ng Diyos sa aming kapanahunan, na balikan namin ang karanasan na aming kainin ng pagkain hindi makabubuti sa aming kalusugan, at aming kilalanin na kami napakalapit na sa pinangako na buhay na walang hanggan diyan sa langit na bayan. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming karumihan, lahat ng aming mga kasalanan, dahil kaming lahat, Panginoon, ay pare-parehas na dumaranas ng kani-kaniyang pinagdadaanan, na kailangan namin ng tulong ng Banal na Espiritu na siyang magpapatibay sa amin, na huwag namin bibitawan ang magagandang liwanag at katotohanan, lalo-lalo na sa bahagi ng pangkalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad at pagmamahal na hindi nyo kami iniiwanan, at lagi naming naalala, Panginoon, dahil kami ay inyong minahal, at huwag naming pabayaan ang regalo na buhay na walang hanggan. Pagpalain ang gawain ito sa buong sanlibutan ng Seventh-day Adventist sa pangkalusugan at ang mga tagapanguna sa aming iglesia. Maraming pong salamat, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, samahan niyo po kaming muli next week, alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.